Kailan ba pwedeng mag-loan sa SSS? Kailangan mo ba talagang mag-loan sa SSS? Totoo ba na kailangan mo mag-loan sa SSS para lumaki ang loanable amount mo sa susunod mo na loan? At kailan ka ba pwedeng mag-renew ng loan mo? Yan ang ating pag-uusapan for today's video, so keep on watching! Hi everyone! Welcome back to my channel, at kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like this video and subscribe ka na rin. Marami tayong tutorial dito guys, and kung meron kayong content na gusto kong gawan, ay pwede kayong mag-request dito at gagawa natin yan. Katulad na lamang ni Dreams TV 5058. Ang sabi niya, salamat po ma'am, pwede po bang gumawa kayo ng content about sa first loan, kung need ba talagang mag-loan? Dahil 4 years na po akong naguhulog at ang sabi ng amo ko, wag daw po akong mag-loan. Hi Miss Dreams, shout out sa'yo and thank you so much po sa request niyo. Kailan ka ba pwedeng mag-first loan sa SSS? Ang kailangan guys, dapat meron kang 36 months contributions. And kung maglo-loan ka sa SSS guys, make sure na meron kang 6 months updated contributions within the last 12 months period. Okay, so for example guys, naka 3 years ka na nga or naka 36 months of total ka na ng contributions kay SSS, pero tumigil ka ng isang taon na hindi ka naghuhulog. And eventually, gusto mong mag-loan. So, you're not qualified guys dahil dapat within that 1 year ng paglo-loan, bago ka mag-loan, dapat meron kang man lang at least 6 months man lang na contributions doon sa iyong account kay SSS. So, kung walang hulog, yung within 1 year, wala kang hulog dyan ng at least 6 months, hindi ka po qualified na mag-loan kay SSS. Okay? Isa pa sa tanong ni Miss Jens, need ba talagang mag-loan? Advice ko lang sa'yo, miss, kung hindi naman emergency, wag ka talagang mag-loan sa SSS. Bakit? Kung wala ka namang emergency, bakit ka maglo-loan? Magkaka-interest ka lang. Sarili mong pera sa SSS, ilo-loan mo, plus may interest pa. Tapos hindi mo na marireceive ng buo yung sahod mo, monthly, every quincenas and every katapusan, dahil sa kaltas ng payment ng SSS loan mo. And that is 2 years, guys. Lagi ko yan sinasabi guys sa mga dati naming employees na kung hindi nyo naman emergency na maglo-loan sa SSS, wag kayong mag-loan guys. Ano yun? Para lang magkaroon kayo ng one time, big time na pera, tas gastos dito, gastos doon, na hindi naman pala pang emergency. And at the end, nahirapan na kayong mag-budget ng pera nyo kasi yung nasasahod nyo, sa trabaho nyo, hindi na buo. Nakakaltasan na ng loans. Kaya tama yung sinasabi ng amo mo. Siguro alam niyan hindi naman emergency kung bakit ka maglo-loan, huwag kang mag-loan girl. Alam mo ba dati sa company ko, sa first company ko guys, yung EVP HR namin doon, ayaw na talagang naglo-loan yung mga tao. Okay? Ayaw niyang nagka-cash advance yung mga tao. Hindi naman yung negative side guys, pero gusto niya na yung tao namin mismo, yung mga employees namin mismo, matutong mag-budget. Hindi yung hiram dito, loan doon, nalulubog na sa loan guys, kaya para sa kanila hindi na sapat yung sahod nila. Before guys ha, kapag meron kaming employee na lalaki or babae na maglo-loan kasi daw mga anak, hindi talaga yan pinagka-cash advance or pinaglo-loan sa company guys. Dahil yun ay planado, no? Alam mong expected month mo kung kailan ka manganganak, so dapat habang matagal pa lang pinag-iipunan mo na. Isa pa yung mga birthday, 'di ba? Pinag-iipunan din naman 'yan. So hindi naman 'yan emergency. Yung iba panay loan, guys, panay renew ng loan. Kakatapos lang ng 1 year sa loan, hindi pa nga fully paid, maglo-loan na naman. Paano kapag bigla kayong nagkaroon ng emergency? No? Alam mo yung mga emergency, ano ba 'yun? Yung mga unexpected na pangyayari na emergency, biglang na aksidente, biglang nagkasakit, yan ay hindi naman planado yan guys. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Paano kapag dumating kayo sa point na may emergency sa inyo? Saan kayo huhugot? Saan kayo maglo-loan? Ikaka-loan nyo lang. Ba? Ayan, naninirmo na naman ako. So, pasensya na guys. Pero, totoo yon, kung hindi naman emergency, wag talaga kayong mag-loan. SSS man yan, or Pag-ibig man yan, or kahit saang lending company pa, wag talaga kayong mag-loan guys. Dapat matuto kayong mag-budget ng pera nyo, matuto kayong magtabi kung meron kayong expected na event, na birthdays, or ano man sa family nyo, matutong pag-ipunan yun guys. Next question,
Totoo ba na kailangan mo mag-loan sa SSS para sa susunod na loan mo ay lalaki daw yung loanable amount mo? Guys, hindi po yan totoo. As in, hindi yan totoo. Walang katotohanan yan. Kahit magtanong pa kayo sa SSS guys, wala silang policy na ganyan. Ang loanable amount mo guys, nakadepende sa monthly salary credit ng contributions mo. So kung mas mataas ang MSC mo, yung monthly salary contributions mo, ay mataas din yung maluloan mo. Maaring lumaki ang loan mo kung ikaw ay qualified na sa 2-month salary loan. O di kaya lumaki na ang MSC bracket or monthly salary credit bracket na binabayaran mo sa SSS. Another example guys, meron kaming employee before na matanda na siya, mga 45 or 50 na siya, 50 years old na siya. And sobrang tagal niya na guys sa company. And then nag-loan siya. No, first time niya mag-loan ever. As in never yan naglo-loan guys. Kaya nung nag-loan yan, talagang hiningi niya yung assistance ko kung paano mag-loan kasi hindi niya pa alam kung paano. And nung nag-loan siya guys, ang laki ng nakuha niya. So imagine, first time niya mag-loan pero malaki yung nakuha niya kasi mataas na rin yung salary niya. Mataas na yung contributions niya. Okay? So hindi yan naka-base guys kung ilang beses kang mag-loan or mag-renew ng loan sa SSS. Okay? Last question, kailan ka ba pwedeng mag-renew ng loan sa SSS? Pwede ka nang mag-renew ng loan sa SSS guys kapag naka 1 year payment ka na sa kanila or at least naka 50% na yung payment mo doon sa first loan mo. And pwede ka nang mag-renew ng iyong loan. Pero again guys ha, ako ina-advise ko talaga sa inyo, hangga't maaari guys, huwag kayong mag-loan ng mag-loan kasi yung mga ganyang bagay guys, i-reserve nyo yan na darating yung araw pag magkaroon kayo ng emergency guys, meron kayong mapaghuhugutan at ipangtustos doon sa emergency na meron kayo, di ba? Birthday, binyag, panganganak, hindi yan emergency guys, pinag-iipunan yan. So learn to save. Okay? Hindi na i-expired yung pera guys kung tinabi nyo lang yan. Dahil mas masarap pag dumating kayo sa point guys na magbe-birthday na yung anak nyo, meron kayong mahuhugot, hindi yung hiram kayo dito, loan kayo doon, loan dito, okay? Ako guys, alam nyo ba, almost 13 years na akong nag-member ni SSS, at isang beses pa lang talaga ako nakapag-loan guys. Kung hindi 2013, mga 2014 yun na nagkaroon kami ng emergency. So yun lang talaga. Kaya tanggalin nyo sa isip nyo yung mag-loan kayo kasi tapos na yung loan nyo, mag-renew kayo kasi pwede na kayong makapag-renew. Tanggalin nyo yan sa isip nyo guys. Huwag nyong ilubog yung sarili nyo sa utang, huwag nyong ilubog yung sarili nyo sa loan. Okay, so Miss Drin, sana ay may natutunan ka sa video na to. And again, thank you so much sa pag-request mo. And doon naman sa mga subscribers ko, kung meron kayong mga content na gusto kong gawan, don't hesitate to comment below guys. Gagawan din natin yan. Okay? Thank you so much for watching everyone. Ingat kayo.